Ito ang resulta ng pagdi-DIY nila Bossing. Bukod sa nasira na yung plastic ng kanyang mga panel, na-deform na din yung ibang area ng panel ni Bossing. Kaya nang dinala niya dito sa atin yan sa shop, ay wala! Parang walang nangyari ah. Kaya kung interesado ka kung paano natin to ginawa, tara, samahan nyo kami. Ito yung itsura ng panel ni Bossing bago natin gawin mga kadip. Dahil kupas na daw yung mga panel na to, kaya naisipan ni Bossing na mag-DIY at gawin bago ulit. Ang problema lang, ginamitan ni Bossing ng strip sole dahil gusto niyang tanggalin yung old paint. Ang kaso nga lang mga kadip, naluto yung mismong plastic niya kaya umuka yung pinagpahiran ng strip sole. Sa totoo lang, medyo challenging yung mga ganitong trabaho mga kadip dahil kailangan nating maibalik yung dating form niyan. Kaya i-jumpstart na lang natin sa pag-a-apply ng ating base coat na black dahil ang gusto ni Bossing ay carbon fiber look or finish ng project natin sa kanya. Okay lang naman mag-DIY tayo mga kadip pero make sure lang na may idea talaga tayo sa gagawin natin. Kasi kung wala mga kadip, imbis na makatipid tayo, baka mapagastos pa tayo ng todo. Kagaya na lang ng project natin na to. Kung diniretso na ni Bossing ipagawa to sa atin at i-stock pa rin yung kondisyon niya, standard price ang ipipresyo natin dito. Pero dahil nag-DIY si Bossing, nasira yung panel niya, antimano madadagdagan yung costing natin, lalong-lalo na sa materyales. Dahil imbes standard procedure lang yung gagawin natin, magkakaroon tayo ng mga extra charges. Dahil hindi naman natin pwedeng pinturahan or erekta ilubog yung ganitong kondisyon, di ba? Kaya hindi rin talaga biro kapag nag-DIY tayo mga kadip dahil malaki ang risk na mas masira natin yung mga panel natin. Yun ay kung wala tayong sapat na knowledge at lalong-lalo na kung wala tayong sapat na tools. Hindi rin naman kasi biro mga kadip yung experience na meron tayo. Experience ng bawat shop at tools na ginagamit natin dito. Yun po kasi talaga yung binabayaran natin sa lahat ng mga shop na pinapagawa natin mga kadip. Dahil kung panunuorin mo lang, oo, talagang parang madali. Pero nung ikaw na yung gagawa, andyan na yung mga risk na pwedeng mangyari. Kaya ang lesson sa project na to, kung meron naman tayong trusted na shop, ipagkatiwala na lang natin yung mga project na ganito. Bukod kasi sa makakatipid na tayo sa oras at syempre, makukuha din natin yung gusto nating mangyari sa ating mga panel. At yan yung aantabayanan natin dito kay Bossing. Tara, interviewin na natin siya. Parang hindi pinagpraktisan, no? Hindi. Okay na ba? Bumalik na? Sulit pa. Sulit? Oo. Talagang Pumogi na uli. 100. Yun. Ipogi na gumawa dito. Ay, parate ako, 1 to 10, boss. Ha? Parate 1 to 10. Di lang tinto eh. Nasa kung 100 pa, 100 eh. 100. Ano, boss? Ano, boss? Solid na solid. Yeah, baka may gusto yung shoutout si Bossing. Shoutout lang ko sa mga tropa ko dyan na sa Teresa. Yun. Kung mapagawa kayo, dito lang sa Forworks. Yun. Boss, salamat. Salamat. Yun, success. Nakuha naman natin yung gusto ni Bossing. Panel nga pala ng Montero yung pinagawa sa atin ni Bossing. At nakita nyo naman yung reaksyon ni Bossing. Tunay na pumasa at nakuha naman natin yung gustong mangyari sa mga panel ni Bossing. Kaya ikaw kadip, huwag ka na magtipid pa. Dun ka na sa isang gastusan na lang. Marami na din naman na gumagawa ng ganito. Kaya make sure lang na trusted nyo. So paano? Kita-kits next vlog. To God be the glory.